ba? So, ang isang tao na nagkasala, minsan hindi lang isang beses eh. Tayo ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, alam natin, Diyos kung hindi niya alam ang sinasabi ng Diyos. Amen. O, di ba? Praise God. Muli tayo nagbabalik sa ating pong programa dito po sa Table Talk at salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng ating lugar dito po sa Don Robert Events Place Center. Talagang pinagpala po itong lugar na ito. Amen. Okay, maraming salamat po. At ngayon po, babalik po tayo sa ating usapan, if I fail. Marami po kasing ibig sabihin po yun eh. Yung kanina, nag-fail dahil sa isang kabataan or magulangin na sa kanilang pangarap kung paano makabalik. At ngayon naman, if I fail na isang usapin, kung nagkamali ako, nagkasala ako. Diba? So, ang isang tao na nagkasala, minsan hindi lang isang beses eh. 2 beses, 3 beses. So, ano po ba yung maganda na maipapayo natin at naibibigay nating message sa ganong kapatid sa Panginoon or kapwa-tao natin na ganun yung kaniyang pinagdadaanan. Si Pastor Ray muna, kausapin natin. Ray. Okay, so sa amin kasi, ang pinapractice ko ay kapag nagkamali yung kapatiran, ang tanong kasi dyan, sino yung tutulong sa kanya para bumangon? Okay? So, ang church ay, sabi ng Bible, ito ay tinuturing na spiritual family. So, dahil kapamilya natin siya, so tayo ang tutulong talaga una sa kanya para bumangon. Ngayon, ang tanong, yung kanyang, gusto ba niyang bumangon? Kasi kahit anong gawin natin tulong, kung ayaw naman niya, wala tayong magagawa doon. Pero ang point ko talaga doon na kapag nadapa yung kapatiran, tayo yung unang tutulong para siya ay makabangon. And then, iba-ibang klase kasi yung mga kahinaan eh, na dapat ipaunawa natin sa kanila kung alam nila yung weakness nila para yun ang mapalakas sa kanila. Halimbawa ako, no? Ito, personal kong buhay. Ang kahinaan ko ay babae talaga kahit nung binata ako. So yun ang pinalakas ko. Anong ginawa ko? Kapag may tulay na papunta doon sa kasalanan, ang ginagawa ko, pinuputol ko agad yung tulay para minsan hindi ako makatawid kasi putol na siya. Ano ang point ko? Halimbawa, may gusto kong babae. Hindi ako gagawa ng hakbang o tulay na magkonekta sa kanya. Anong una? Cellphone number, yung tawag yan, yung messenger, ang tawag doon? Facebook. Yun. Lahat ng tulay na para may posibilidad na ako'y makatawid, pinuputol ko na. Yun yung sa akin. Kasi yun ang weakness ko, alam ko yun. Sa kanya solusyon, ano? So, ganun. Yun ang ginawa. Prevention is better than cure. At pwede yun magamit din ng ibang mga Kristiyano. So, isa pala na maganda Kasama na tayo dapat matanda. nating gawin, lahat ng maaaring pagsimulan o pagsimula para maramdaman mo yung ganong situations ng temptations para wag ka magkasala is umpisa pa lang, putulin mo na. Okay po, Pastor Rodboy, kayo po, ano po bang masasabi natin? yung real talk tayo, no? Opo. When we talk about dun sa fail, lalo na yung nagkasala, no? Marami ng cases akong nakita na talagang dumating din sa punto na yon. Ako for one, almost, no? Almost na muntik na dumating ako dun sa punto ng ganun. Pero yun nga, ang mahalaga kasi dito yung yung attitude ng isip mo eh. Kasi kapag ka alam mo na yun nga, nakaranas tayo ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, alam natin kung saan tayo nanggaling nun at ano yung ginawa ng Diyos sa atin at ano yung patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. Pag alam natin yun, ibig sabihin, kung dumating man yung nag-fail tayo o sabihin na natin hindi naman malaking kasalanan o maliit na kasalanan, sa mata kasi ng Diyos walang level ng kasalanan. Pantay-pantay lahat. Walang label eh, walang so lahat yan. Pero yun nga, dahil nga sa biyaya ng Diyos, tayo ay pinawalang sala tayo. Opo. So kung pinawalang sala tayo, eto ngayon yung magsisilbing inspirasyon sa atin
na, yun nga, tayo mismo ay iiiwas ng Panginoon doon. Sabi nga ni Pastor Ray, sa kanya siya na yung pumutol ng tulay. Mm. Kasi nga kung mag-ano ka, you will cross the bridge, yung dulo nun, baka delikado. Mm. Amen, No? amen. Delikado. Pero yun nga, ang attitude dito, kung halimbawa dumating na dun sa bumagsak ka, nag-fail ka, hindi mahalaga dito yung kung bakit bumagsak ka o bakit ka bumagsak. Well, may analyzation. Ang mahalaga kasi dito, paano ka babangon. Mm. No, merong verse sa Bible I think sa Psalms, no? Makapitong beses mang ulit akong madapa, no, ang Panginoon pa rin ang hahawak sa akin. Yung kasing failure sa sin, usaping spiritual yan eh. Kasabihan nga yun, mentos lumalapit ka sa Panginoon, lalong ang diablo nag-iigting para pabagsakin ka. Yan ay may kinalaman niya sa knowledge. Ang diablo, bata pa lang tayo, kilala na tayo niya, kinikilala ka na niyan. Mm. Lalo pag alam niya ikaw ay ang Diyos ay apple of the eye ka ng Diyos. Talagang pagmamasdan ka niya, babantayan ka niya. Inaalam niya kahit yung buntong hininga natin, inaalam niya kung ano yung gusto natin. Kunyari, meron ka tinitingnan, inaalam niya kung ano yung titingnan mo at kung saan ka naaakit. Opo. Yun yung kanyang, yun lang naman scheme ng kaaway. Pag nalaman niya doon ka mahina, doon ka niya titirahin. So meron itong kinalaman sa spiritual and then sa knowledge. Kailangan nating matuto. At ang ating kakampi dyan, Bible. Mm. Bible. Pag naluto tayo sa Biblia, pag nababad tayo sa Bible, pumasok sa atin yung knowledge ng Panginoong Kristo, yung turo ng Espiritu Santo galing sa Biblia, unti-unti na-overcome natin yung ating weaknesses. Yun lang naman yun eh. Hindi ka naman kasi magpe-fail pag hindi ka weak dun eh. Doon ka talaga titira kung saan ka weak. At tatlo lang naman ang tukso talaga. Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Mhm. At pinagdaanan ng Panginoon yun. At isa lang ang sagot ng Panginoon palagi, Word of God. Mm. Kaya nga sabi sa Bible, resist the devil and the devil will flee from you. Mm. So meron tayong kapangyarihan na malaman din naman yung gawa ng kaaway. Kaya nga meron tayong discerning spirit. Alam natin yung sa kaaway o sa hindi. Pag may dumating sa isang bagay, nag-alok sa'yo, mukhang maganda presentasyon, mukhang maganda yung yung layunin niya, pero madidiscern mo yung pala ay bitag sa iyo. Nangyayari yun. Yung babae, makikilala mo, pero yung pala yung gustong-gusto mo sa babae. Kaya pag kami nagkukwento sa akin na yung babae ganon maganda. Sabi ko, hindi. Kasi alam ko sa sarili ko kung ano yung gusto ko. Mm. Na kung yun yung makikita ko, baka sakaling mahinto ako sandali at tingnan ko at kumbaga nandoon yung battle. Oh. Pero pag yung na-overcome ko na yung sitwasyon na ito, yung mga problema, yung kung saan ka mahina, wala nang dahilan para mag-fail ka. Ginusto mo na lang yun pag nag-fail ka. Pero tandaan natin, hanggang tayo nagpapalakas, yun ang solusyon dyan Spiritual yan Spiritual ang labanan Hanggang tayo nagpapalakas sa tulong salita ng Diyos, sa tulong ng Santong Espiritu, mahahakbangan natin, matutuntungan natin yung mga scheme ng kaaway, yung gawa ng kaaway. At pwede naman talaga tayong hindi mag-fail. Pwede naman talaga Kaya lang tayo nagpe-fail ay for the sake lang talaga na matuto tayo. Niloloob talaga ng Diyos yun Kailangan ma-motivate tayo sa bawat failure. Ngayon kasi iba kasi yung kasalanan, kasi sa kanina, nag-uusapan natin. Yung kasing kasalanan, iditigtigin ka ng kaaway, sasabihin sa'yo ng kaaway, ayan, nata mo, uma-attend ka pa sa church. Pero ginagawa mo yan. Binabalik sa'yo yun. Pero pag na-overcome mo yun, na-motivate ka, na meron pala ibabalik sa'yo yung kaaway, through the word of God din, ma-overcome mo. Hanggang kaaway, yung sinasabi sa Biblia, tatapakan mo talaga. Mangyayari talaga yun. Yun lang ang katotohanan dyan Pwede tayo magkasala, pero sabi sa Biblia, sabi sa pag-aaral, hindi tayo sinner ng mga Kristiyano. Nagpe-failan tayo. At sa bawat pagpe-fail natin, it is an opportunity for us na lalo pang lumakas laging tulong ng Biblia, laging tulong ng kapatiran, laging tulong ng church, laging ganyan na kailangan yan. Kasi nga isang katawan lang tayo Magtutulungan tayo. Natural lang may mag-fail kasi merong nasa weak pa mahina pa. Ngayon, kaya lang pagka ikay nag-fail, kung ikay matalino, marunong ka, it is an opportunity naman sa iyo para makilala mo ang kaaway at sa susunod hindi ka na niya madadaya sa parte na yun. Amen, amen. Yun ang victory doon. Yes, Okay. amen. Praise God. Wow.
Salamat. Parang wala na ako masabi dun sa mga sinabi ninyo. Pero meron akong babasahin po sa inyo sa Romans 8:1. Kasi ito po yung isa sa mga sagot natin. Kasi tinitingnan natin yung taong bumagsak. Paano yung nakasaksi ng nagawa mo? Kapatid mo sa Panginoon, asawa mo, kung sino pa man na nakatingin sa iyo, na-inspired sila sa buhay mo, at isa ka sa mga hinahangaan at napapagpala sa buhay mo, biglang bumagsak ka sa ganun. Ito ay para sa kanila to. Sa mga taong nakaganon na ano sila, yung tawag nun na naapektuhan sila dahil sa pangyayaring yun. So sabi rito ni Pablo, Romans 8:1, there is therefore now no condemnations those who are in Christ Jesus. Di ba ba? Sino mang na kay Kristo na, wala nang pagkukundina. Di ba ba? Hindi mo na, in Christ, there's no any condemnation. So ano yung dapat natin gawin? Katulad ng ginawa ni Jesus Christ nung lumubog itong si Pedro. Literal naman talaga yun. Inabot niya yung kamay. Gusto ko lang kuhanan yung word na inabot ng Panginoon yung kamay ni Pedro. So, to that, you can say na kapag nakita natin yung kapatid natin na down, bumagsak, sa tulong ng Panginoon, tulong natin na siya'y bumabangon, iunat din natin yung kamay natin. Amen. Di ba ba? Para tulungan sila, hindi yung upang i-judge sila. Na sabihin na, ang tagal mo ng mananampalataya, ang tagal mo ng Kristiyano, bakit ginawa mo pa yan? Alalahanin natin, yung pagkakamali ay tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba. Minsan baka inalaw ng God yun, nagiging mataas na tayo, nagiging parang nagdidepende na tayo sa sarili natin ng lakas. Kaya si Pedro, parang ganun yung nangyari. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, di ba ba? Mas malaki yung dumating. Kaya lumubog siya. So nakita ko po dito, tandaan natin po lagi, beyond our limitations. Yung sinabi natin kanina, nandyan, available lagi yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. No, siya lang yung makakatulong sa atin para makabangon tayo uli. And God is not a God of second chances. Because God is a God of many chances. Ayan. Si Peter sa alagad, siya may pinakamaraming failure. Opo. Pinakamarami yan eh. Pero nakita nyo, sa bandang huli, siya pa rin ang kinilalang pinuno ng mga apostol. Yes. Kaya makita natin, mentas malaki dumarating sa atin ng mga pagsubok o tukso, ibig sabihin na alam ni Satanas na malaki ang plano sa atin ng Diyos. Kaya yun lang masasabi ko. Kilala tayo ng Diyos, kilala tayo ni Satanas, at isa lang ang ibig sabihin nun, tayo ay inaasahan ng Diyos na babangon at babangon. Magbabago at magbabago. Pabait ng pabait, pabuti ng pabuti, palakas ng palakas, pasigla ng pasigla. Walang Kristiyanong babalik uli doon sa sa lahat. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Pastor Ray, kayo po. So, ang buhay talaga natin full of challenge, di ba? Tayong mga Kristiyano. Kumbaga, lahat naman ng yan ay pagkasama natin ang Panginoon, wala naman imposible sa Panginoon. Amen. Sabi nga ng Panginoon, tayo ay malaya na sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. So pag halimbawa pumalpak man tayo, nagkamali tayo, sabi nga ni Pastor, tama yun na ginusto na natin. Kasi free na tayo sa sin. So ang dapat lang talaga nating gawin, yung lumalim tayo sa Word of God. Kasi ganito yan Paano susundin ng isang tao ang Diyos kung hindi niya alam ang sinasabi ng Diyos? Amen. Tama. Di ba? Kaya nga, ang talagang susi dito, ipaalam sa tao. Kasi, di ba sa Psalms 105, sabi doon, ang salita ko'y liwanag o ilawan sa inyong daan at liwanag sa paa. So, ang lakad doon is yung ating journey ng buhay. So, habang nag-journey tayo dito, kailangan alam natin, alam natin yung ginagawa natin na ito'y kalooban ng Diyos. Kasi
ang pagsunod kasi sa Diyos, lagi ko nga sinasabi sa church, hindi ito naayon sa ating damdamin, kundi naayon ito sa sinasabi ng Diyos. Kahit labag sa damdamin natin, kung ito yung sinasabi ng Diyos, so masusunod ang sinasabi ng Diyos. Amen. 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 So, yun. Yun lang po. Okay. So, Okay, so siguro parting words na lang. Sinasabi ni Pablo, naalala ko yung sinabi ni Paul, dun sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, pababa, no? Kasi nagpe-pray siya na tanggalin yung tinik sa laman. yung tinik sa laman. Whether ito ay spiritual or physical, no? Pero yung attitude dito ni Paul maganda sabi niya. Pinag-pray niya yun 3 beses pero hindi siya tinugon ng Panginoon, di ba? Pero ang magandang sinabi niya, tumugon siya dun sa sinabi ng Diyos na ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. It is the grace, yun yung nagmo-motivate sa atin. Kaya sabi niya, nagagalak siya sa kanyang mga affliction, sa kanyang kahinaan, sa kanyang mga, yung kinakarap. Hindi dahil nagagalak na yung ginagawa niya o sinasadya niya, hindi. Actually, yung nga, kung tutuusin, may failure din siya doon Pero ang sabi niya, kung kailan ako mahina, Doon ako malakas. doon ako malakas. At kung kailan ako malakas, doon ako mahina. Dahil sa biyaya ng Diyos. Yun lang po. Amen, amen. Praise the Lord. Okay, so salamat po sa ating Panginoon and naniniwala po ako, hindi ka iiwan ni pababayaan man. Amen. Nandyan yung Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin is matuto tayong magtiwala. And ang nangyayari po sa buhay natin, mga malinaw lang, ang mga temptation sa buhay natin is not from God. Ang gumagawa po niya na yung diablo. Ang kaaway. Pero pinahintulot ng Panginoon yan just to test us. It's a test. Subukan tayo yung obedient natin para sa ating kapakinabangan, para yung faith natin mag-grow. Pangalawa, na kapag nagkamali ka, sa susunod na dumating, alam mo na yung gagawin mo. Di ba? Lesson learned lagi. Amen. Di ba ba? So, yun lamang po. And, Pastor, baka meron pa po kayong mga gustong sabihin. Opo, bago tayo magpaalam sa ating sabihin ko lang ay lagi nilang abangan yung ating mga susunod pang mga topic. Opo. Pa-interesting po yung topic natin. Mm-mm. At saka yung ating mga lugar na hahanap pa tayo ng mas magandang lugar pa. Papaganda yung lugar doon sa sa Don Roberts Place na ito. At isang araw doon tayo sa Tree House sa may poolside para makita naman na sa buong Pulilan na napakaganda pala ng place na to. Oo nga, nagulat ako. Ang ganda ng lugar. Na-amaze ako kaya inano ko na agad sa mga Meron silang TV, Oh, ang ganda. Maganda yung lugar. Minsan gabi, doon natin dadalhin. Opo. Okay. Read your Bible and pray every day. Mapagpalang hapon po. Pagpalang araw pa sa inyo lahat.